Isa nga sa mga bansang may mataas na quality of life ay ang bansang Canada. Kahit nga medyo mataas na ang cost of living dito, mararating mo pa rin ang magagandang lugar at makakain mo pa rin ang masasarap na pagkain na gusto mo. Kaya naman, for today's video ay papasyalan namin ang magagandang pasyalan dito sa lugar namin sa Alberta at samahan nyo kami libutin ang bansang Canada. Kung dyan nga sa atin sa Pilipinas ay sineselebrate ang Labor Day tuwing May 1, dito naman sa Canada ay sineselebrate ang Labor Day tuwing first Monday ng September. Karamihan nga ng holiday dito sa Canada ay pumapatak ng Monday para nga merong 3 days long weekend. Kaya naman nakakapag-enjoy ang buong pamilya at napapasyalan ang magagandang lugar dito sa Canada. Kaya for today's video ay mapapasabak na naman sa long drive itong si Opa. Eksakto din dahil nga maganda ang klima ngayon at para ka lang nasa Baguio. Wow! Pero bago kami makalayo ay dadaan muna kami dito sa Costco para magpagasolina. Isa kasi itong Costco sa pinakamurang gasolina dito sa Canada. Ngayong araw nga ay $1.37 lang ang per liter. Pero pag sa ibang gasolinahan ka nga magpapakarga ay umaabot ng $1.45 hanggang $1.50. Hindi pa nga kami nakakalabas ng Calgary ay meron na nga agad aksidente. Oh no! Kaya nga napakahalaga kung maglo-long drive kayo ay i-check nyo ang inyong sasakyan. At syempre dapat nasa kondisyon ng driver para mag-drive. Para nga maging happy ang ating long weekend. Dahil nga kung hindi ay malapit kayo sa aksidente. Marami nga pala nagsasabi na mahirap na rin daw ang buhay dito sa Canada. Pero para sa amin, masaya kaming na-enjoy kung ano man ang buhay na meron kami dito. Kailangan mo lang i-priority ang inyong mga pangangailangan sa inyong mga kagustuhan. At syempre, maging responsable tayo sa paggasta ng mga perang pinaghihirapan natin dito. Ngayong araw nga ay dito kami mamamasyal sa lugar ng Kananaskis. 1 oras mula sa lugar namin sa Calgary ay mararating mo na itong Kananaskis. $15 nga ang conservation pass para sa isang araw. At kung mahilig ka nga sa nature at madalas kang mamasyal dito, mas makakatipid ka para sa whole year pass dahil nga ito ay nagkakahalaga lang ng $90. Kung mahilig kang mag-hiking ay maraming trail ang ino-offer ng lugar na to. Marami ding mga Rocky Mountains, mga lakes na pwedeng pasyalan. At syempre sa mga mahihilig mag-camping ay napakarami ding mga campground. Kailangan mo lang nga din mag-ingat dito dahil nga marami ding mababangis na hayop dito katulad ng oso at mga lobo. Dahil nga dito sa Canada ay talagang iniingatan ang wildlife. Dito nga ay nakakita pa kami ng mga usa sa tabindaan. Dito nga pala sa Canada ay hindi mo basta pwedeng patayin ang mga ganyang mga hayop. Meron silang tinatawag dito na hunting season kung saan kailangan mo nga kumuha ng lisensya para makapanghuli ka ng mga wildlife. Pag kumuha ka ng lisensya, dun mo malalaman kung anong mga hayop yung pwede mo lang ngang hulihin. Ginagawa nga nila ito para makontrol ang pagdami ng mga wildlife dito sa Canada. Pagpasok mo pala nga dito sa Kananaskis ay may matatanaw ka na dito na malaking lake. Nakakatuwa nga dahil nga kulay asul yung tubig nitong lake. Para ka nga nakakita dito ng isang malaking swimming pool. Madali lang ang makita tong lugar na to dahil nga makikita mo ito sa tabi ng daan. At ito nga ang Barriers Lake. Dito nga sa lugar na to ay marami ding nagpipiknik, nag-hiking at syempre mga nagka-camping. Meron nga rin ditong mga nagpapapicture at syempre mga nagti-tiktok. What? Sobrang nakaka-relax lang talaga yung magagandang tanawin na katulad nito. Ganito nga yung mga tanawin na dati lang namin nakikita sa mga kalendaryo o kaya naman ay sa mga poster. At hanggang ngayon nga ay nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nga 1 oras lang na drive ay nandito na kami sa magandang lugar na to. Pagkatapos nga namin dito ay dito naman kami pumunta sa may Mount Lorette Ponds. Marami ka din nga pwedeng gawing mga activities dito at isa na rin dyan ang pangingisda. Napanood nga lang namin itong mga lugar na to kay Kaberks, Chris Cusinero. Maximum nga lang ng 2 isda ang pwede mong mahuli dito. At syempre kailangan mo rin ng fishing license para makapangisda. Sa sobrang linaw nga ng tubig dito ay makikita mo na rin yung isda sa ilalim. Dumaan lang nga kami saglit dito dahil nga ang gusto talaga namin mapuntahan ay yung Suspension Bridge. 2 years ago nga ay pumunta pa kami sa British Columbia sa may Golden Sky Bridge para makita ang pinakamataas na suspension bridge dito sa Canada. Medyo mahal lang nga ang babayaran mo pero sulit naman ang experience mo. Pero dito nga sa pupuntahan naming Suspension Bridge ay libre lang ito at dito lang din ito sa Alberta. Hindi pa nga ayos yung kalsada kaya medyo maalikabok yung daan. Kaya naman tinanyo ito si Opa at naligo na sa alikabok. Pagdating mo nga dito ay dito ka lang magpapark sa tabi ng daan. At pagkatapos nga ay mag-hike tayo ng mga 15 minutes. Patigil-tigil nga kami dito dahil nga medyo mataas yung akyatin. Buti na lang at nandito nga si Mama Shell para alalayan ako.
Pagkatapos nga ng 15 minutes na akyatin ay sulit naman ang bubulaga sa'yo na tanawin dito. Libre lang nga ang pumunta dito at pwede ka dito mag-hiking, mag-biking, magpa-picture at syempre ang mag-TikTok. Kapag nandito ka nga sa itaas ay matatanaw mo ang mga tuktok ng mga Rocky Mountains. At makikita mo rin sa tuktok nito yung mga ilang parte ng mga glacier o yung mga hindi natutunaw na yelo. Kaya kung plano mong mamasyal dito sa Alberta, isama mo na rin sa bucket list mo itong Black Shell Creek Suspension Bridge. At dito lang din yan sa may Kananaskis. Magsasawa ka talaga sa mga nature activities pag nandito ka sa Alberta. At ngayon naman ay pauwi na kami at may pupuntahan nga kaming kainan. Dahil nga may pa-boodle fight yung pinsan nga namin na taga rito rin sa Calgary. Hindi nga namin nakalain na may mga kamag-anak pala kami dito sa Canada. Kaya nga shoutout sa mga kamag-anak namin sa Toronto, Winnipeg at syempre dito sa Calgary. Masarap lang din nga sa pakiramdam na may mga kamag-anak kang kasama dito sa ibang bansa. At maraming salamat din dito kay Pinsan Ethel at sa kanyang buong pamilya sa pag-sponsor nitong mga handa namin sa boodle fight. Meron daw 3 good qualities ang isang empleyado. Ang una dyan ay reliable, pangalawa daw ay team player, at ang pangatlo naman ay dedicated and passionate. Saludo kami sa lahat ng manggagawa sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga kababayan nating nagsusumikap sa ibang bansa. Lagi sana nating baunin ang 3 magandang katangian ng isang empleyado, lalong-lalo na ang pagiging matapat at mapagkakatiwalaan. Sabi nga sa mga Kawikaan, chapter 12 verse 11, ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Kahit nga ang Biblia ay nagtuturo sa mga manggagawa na maging masipag at laging mapagkakatiwalaan. Kaya't maging mabuti sana tayong katiwala kung ano man ang trabaho natin sa ngayon. Maging maliit man yan o malaki, dito makikita ang ating katapatan. Dahil kung hindi daw tayo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, lalong-lalo nang hindi tayo mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Kaya kung ano man ang ginagawa mo ngayon, galingan mo lang. Hindi mo alam, isang araw may mas maganda palang plano sa iyo ang Diyos at pagkakatiwalaan ka niya ng isang napakagandang oportunidad. Maraming salamat nga pala sa panonood ng aming mga videos. At kung hindi ka pa nakapollow, paki-like and follow na lang po ang aming page. Hanggang dito na lang. God bless everyone. Hanggang sa muli. Sa ulitin.